Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Nagsimula ang lahat sa gitna ng isang malupit na digmaan kung saan ang lupa ay natabunan ng mga bangkay ng mga nasawi. Sa gitna ng massacre, isang lalaki ang napasubo ng makapal na dugo habang pasuray-suray na tinanggap ang isang atakeng dapat sana'y naging katapusan na niya. Ang Holy Sword ng Night Order ay tumago sa kanyang katawan at bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Nang makita yon, sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga sundalo, mabigat ang tinig sa ginhawang dala ng wakas ng bangungot na matagal nilang kinatatakutan. Ang lalaking nakahandusay at duguan sa lupa ay kilala sa buong kontinente bilang si Archaman, ang kinatatakutang demonyo at pinakamakapangyarihang necromancer na nakita ng mundo. Habang unti-unting nauubos ang kanyang buhay, napagtanto ng necromancer na dumating na rin sa wakas ang kanyang katapusan. 10 mahabang taon nang nilalamon ng digmaan ang bawat sulok ng lupain. Sinubukan niyang patibayin ang kanyang depensa laban sa huling paglusob na ito, ngunit sa huli ay nabiguin ang kanyang mga mahika. Habang nakatingin sa bunto ng mga bungo sa kanyang tabi, tinanggap niyang ito ang kanyang perpektong pagkatalo, at ang lalaking may kagagawa nito ay ang nag-iisang kabalyerong nakatayo sa kanyang harapan, si Burkle Rainland. Ngunit hindi inangkin ng pinuno ng mga kabalyero ang lahat ng karangalan para sa sarili niya. Sa mabigat na tinig, sinabi niyang hindi niya nakamit ang tagumpay na iyon ng mag-isa. Hindi mabilang na mga tao ang lumaban at namatay upang tuluyan lamang makalapit ang kanyang espada sa target nito. Nakiusap si Burkle sa necromancer na sumuko na alang-alang sa kapayapaan ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit lalo lamang nitong pinasiklab ang galit ni Archaman. Nagpakawala siya ng paus at marahas na sigaw at sinabihang manahimik ang kabalyero. Puno ng lason ang kanyang boses habang inaakusahan niya ang mga kabalyero na walang ginawa habang nililipol ng salot ang mga inosenteng tao. Para sa necromancer, mas masahol pa ang mga banal na kabalyerong ito kaysa sa ordinaryong mga halimaw. At tinapos niya ang kanyang galit na talumpati sa pagtawag sa kanilang lahat bilang mga kaawa-awang hipokrito. Biglang nagsimulang pumintig ang isang nakapandidiring berdeng aura mula sa katawan ni Archaman habang pilit niyang itinayo ang sarili. Nanlaki sa takot ang mga mata ng mga sundalo nang makita nilang kaya pa rin niyang gamitin ang kanyang necromancy kahit wasak na ang kanyang puso. Sumigaw ng babala ang kanyang mga kasamahan tungkol sa panganib, ngunit malamig lamang na iniutos ni Burkle sa necromancer na tigilan na ang kanyang kabaliwan. Inilahad niya ang malupit na kapalit ng digmaan, 20 milyong tao ang namatay para lamang buhayin muli bilang mga puppet sa hukbo ng necromancer. Nanatiling malamig si Archaman at kinutya ang kabalyero dahil sa tingin niyang kahangalan nito. Pagkatapos ay tinamaan ni Burkle ang pinakamahinang bahagi ng necromancer nang akusahan niya itong pinapatakbo lamang ng baluktot na paghihiganti para sa sarili niyang mga nasawing kababayan. Hinamon siya ng necromancer na patunayang mali siya. At sandaling natahimik si Burkle. Pagkaraan, ibinunyag ng kabalyero ang tunay na dahilan kung bakit niya nilabanan ang lahat para makarating sa lugar na iyon, habang matatag niyang tinitigan ang kanyang kalaban gamit ang mga matang puno ng di matitinag na determinasyon, kasabay ng pagningning ng kanyang espada sa isang nakakasilaw na liwanag. Ipinahayag niya na ang lahat ng ginawa niya, bawat patak ng dugong dumanak, ay para sa kinabukasan ng mga bata. Nanigas ang katawan ng necromancer nang marinig ang mga salitang iyon. Nagsalita ang bayani tungkol sa pag-iiwan ng pamana ng pag-asa para sa susunod na henerasyon, at sa sandaling iyon ay may nakita si Archaman na tuluyang sumira sa kanya. Sa refleksyon sa mga mata ni Burkle, nasilayan niya ang sarili niyang bulok at baluktot na anyo, ngunit nang tumingin siya ng mas malalim, nakita niya ang multo ng dati niyang sarili, nakita niya ang dalisay at puno ng hustisyang mga mata ng kabalyerong dati niyang pagkatao. Isang taong lubos na naiiba sa halimaw na kanyang kinahinatnan. Habang naghahanda si Burkle para sa huling pag-atake, iniisip ang mga susunod na salinlahing magmamana ng mundo, na balot ng matinding pagkabigla ang necromancer. Biglang naglaho ang kanyang lakas, at tuluyan siyang bumagsak paluhod sa lupa. Itinaas ng kabalyero ang kanyang espada, naghahanda upang ibigay ang huling hampas na magwawakas sa panahon ng demonyo ng kontinente. Dumating na ang sandali para sa huling dagok na tatapos sa lahat, ngunit nang humakbang si Burkle pasulong. Hindi inaasahang nabitawan niya ang kanyang espada, dahilan upang mapasinghap sa pag-aalala ang kanyang mga tauhan dahil sa biglaang pagkakamaling iyon. Sa maikling sandaling nabuksan ang pagkakataon,
Hinawakan ni Burkle ang panibagong espada na may nakaukit na maitim at kumikislap na mga runes, saka tinanong ang necromancer kung may huli pa ba itong sasabihin. Payak lamang na sinabi ni Archimond na hindi madaling mamatay ang isang necromancer, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang huling pangungusap. Biglang humiwalay ang kanyang ulo sa katawan at tumilamsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Sa refleksyon sa mata ni Archimond, nakita si Burkle na tila baliktad habang umaapaw ang isang kakaiba at misteryosong kapangyarihan. Itinaas ng kabalyero ang kanyang braso at nagliwanag ng matindi ang mga runes sa kanyang espada. Kasunod nito ay isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag na lumamon sa buong larangan ng digmaan, at nang humupa ang alikabok, nagsigawan sa tuwa ang mga sundalo sa paniniwalang tuluyan ng bumagsak ang kanilang kalaban. Habang nakahandusay at wasak ang katawan sa lupa, narinig ng necromancer ang nakapanghihilakbot na tunog ng pagkahiwa ng sarili niyang leeg. Habang unti-unting naglalaho sa malayo ang sigawan ng tagumpay, dahan-dahang nawala ng malay si Archimond, at marahang pumikit ang kanyang mga mata habang nakikita ang malabong silweta ng mga sundalong nakatayo sa kanyang harapan. At sa gayon, tuluyan ang nagtapos ang 10 taong digmaang sumira sa buong kontinente. Ito ang kamatayan ng demonyo ng kontinente. Ang necromancer na kilala bilang si Archimond. Ngunit sa mismong sandaling dapat sanay kanyang katapusan, may nangyaring hindi maipaliwanag. Biglang nagbago ang paligid at napunta sa isang napakalaki at marangyang mansyon sa gitna ng isang gabing nilalamon ng malalakas na bagyo. Sa loob, abalang nagkakatuwaan ang dalawang katulong matapos nilang mapansing gumalaw sa unang pagkakataon ang mga labi ng Young Master. Nalilito sa init at sa hindi pamilyar na paligid, inisip ng necromancer kung ano ba talaga ang nangyayari. Muli siyang isinilang bilang isang sanggol na nagngangalang Klein, nang walang anumang ideya kung nasaan siya o paano siya napunta roon. Ipinakita ng isa sa mga katulong ang larawan ng isang dukesa at ipinakilalang yon ang kanyang ina. Habang sinusubukan siyang piliting magsalita ng katulong, naramdaman niyang naninigas ang kanyang maliit na katawan ng sanggol sa sobrang pagpupumilit. Sa kabila ng matinding hirap, pilit na sinubukan ng munting bata na makapagsalita. Namangha ang mga katulong at inakalang sinusubukan ng batang henyo na bigkasin ang kanyang unang mga salita. Ngunit sa totoo lang ay sinusubukan niyang tawagin ang kanyang mga madidilim na lingkod upang sundin ang kanyang utos. Sumigaw siya para pakinggan siya ng mga ito, dahilan upang manlaki sa pagkabigla ang mga mata ng mga katulong. Sa sandaling yun, isang malakas na kidlat ang humati sa kalangitan at nilamon ng matinding puting liwanag ang buong mansyon. Lumipas ang 15 taon sa isang kisap mata, at ngayon ay kumikislap ng napakaganda ang fountain sa hardin ng mansyon sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa hapon. Nakatayo sa malapit ang grupo ng mga dalagang may halong pagkabigla at paghanga sa kanilang mga mukha. Isang binatang lalaki ang kalmadong naglalakad sa malawak na lupain ng mansyon, matatag at elegante ang bawat hakbang. Nagsimulang magbulungan ang mga dalaga habang tuluyang nabibighani sa kanyang napakagwapong mukha at mahaba at dumadaloy na buhok. At doon tuluyang nasilayan ang kanyang pagbabago, isang nakakabighaning binata na may buhok na kaputian ng nyebe. Taglay niya ang perpektong anyo na parabang mismong mga Diyos ang humubog sa kanya. Napabuntong hininga ang mga dalaga habang pinupuri kung gaano nakagwapo si Young Master Klein, at may isa pang nagtatakang sinabi kung ano kaya ang kinakain nito upang magtaglay ng ganoong maladyos na kagandahan. Naiwan silang nag-iisip kung anong banal na nektar ang kailangang inumin ng isang tao upang magmukhang ganoon ka-ethereal. Ngunit naputol ang kanilang mga pantasya ng isang lalaki ang lumapit kay Klein sa hardin habang may bitbit na mabigat na timba. Walang babala nitong binuhusan ang binata ng holy water habang sumisigaw na lisanin na ng masamang espiritu ang katawang tinitirhan nito. Siya si Garrison, isang pari na mula pa sa simula ay kumbinsidong may mali talaga kay Klein. Itinuro niya ang 3 dalagang nasa malapit at iginiit na nahulog na raw ang mga ito sa madilim na impluwensya ng binata. Basang-basa ngunit walang kaemosyon-emosyon, tinanong ni Klein kung hindi pa ba napapagod ang pari sa walang katapusang ritual ng paglilinis na iyon. Lalong naging matigas si Garrison at iginiit na ang kaluluwa ng necromancer na si Archimond ay naninirahan sa loob ng batang iyon. Kahit itinatanggi ni Klein na isa siyang necromancer, nasilayan ng pari ang malamig nitong ekspresyon kaya muli na naman niya itong binuhusan ng isa pang timba ng holy water.
Habang papalayo, pabulong na sinabi ni Klein sa sarili na baka tunay ngang baliw ang pari at tinawag niya itong siraulong gago sa mahinang tinig. Nang marinig ni Garrison ang insulto, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang binata at kaladkarin ito palayo. Ipinapahayag na kailangan daw nitong maligo sa holy water upang matuto ng leksyon. Habang kinakaladkad siya, naalala ng batang si Klein ang araw ng kanyang kamatayan. Malinaw niyang naalala ang sarili niyang pagbitay at ang nakakagulat na pakiramdam ng paggising niya sa katawan ng isang sanggol. Dahil ang una niyang mga salita ay isang madilim na inkantasyon ng necromancy, itinuring siyang isang demonyo mula pa lamang sa kanyang pagsilang. Sa mahina at walang kalaban-labang kalagayang yun niya unang nakilala ang pari ng Holy Order na si Garrison. Naalala ni Klein ang dambuhalang anyo ng lalaking nakatayo sa ibabaw niya, isang pagkikitang naging simula ng 15 taon ng sukdulang paghihirap. Kabilang sa kanyang paglaki ang walang tigil na 24 na oras na mga panalangin. Sa pilitang pagpapaligo sa nagyayelong tubig na may bawang, at mga palabas ng paglilinis gamit ang apoy kung saan itinatali siya sa isang krus upang makita ng lahat. Sa ilalim ng pagkukunwaring banal na ritual, tiniis niya ang halos lahat ng uri ng pagpapahirap na kayang maisip. Ngayon, makalipas ang 5 taon, nakaupo siya sa sarili niyang salo-salo na may ekspresyong puno ng pagkasuya. Ang kanyang personal na katulong na si Arin ay taimtim na nagdarasal na sana'y sundan niya ang pamana ng isang bayani. Ngunit halatang mas gugustuhin pa ni Klein na mapunta kahit saan kaysa manatili roon. Nawalan siya ng pasensya sa relihiyosong atmosperang bumabalot sa okasyon kaya tumayo siya at marahas na ibinato sa kabilang dulo ng silid ang kanyang party hat. Halatang nasaktan si Arin at nagreklamong ginawa niya mismo ang sombrerong iyon gamit ang sarili niyang kamay at puso. Nakaramdam si Klein ng kaunting konsensya dahil napasama niya ang loob nito kaya pinulot niya ang sombrero at humingi ng tawad. Ngunit naglaho agad ang kanyang simpatsya nang ibunyag ni Arin na si Pari Garrison pala talaga ang gumawa ng sombrero. Biglang natigilan si Klein at namilipit ang kanyang mukha sa purong takot at matinding pagkasuklam. Eksaktong sandaling yon, lumitaw si Garrison sa likuran niya habang malakas na tinatawag ang kanyang pangalan. Halos maiyak pa ang pari sa sobrang emosyon, iniisip na sinuot ng binata ang sombrerong 1 linggo niyang pinaghirapang tahiin. Bilang tugon, kinuha ni Klein ang sombrero at pinunit iyon ng pira-piraso habang nakangiting sinasabing hindi niya kailanman isusuot muli ang ganoong klaseng basura. Nagwala si Garrison at sumigaw na sa wakas ay ipinakita na ng masamang espiritu ni Archimond ang tunay nitong kulay. Gayunpaman, biglang naputol ang mainit nilang komprontasyon sa pagdating ni Kapitan Dan Kell, na agad nagpabago sa mabigat na tensyon sa bulwagan. Humakbang si Kapitan Dan Kell pasulong at malamig na nagsalita. Binanggit na mahigit 1 dekada nang umiikot ang tsismis na si Young Master Klein ay ang muling pagkakatawang tao ni Archimond. Ipinaalala niya sa pari na mismong Holy Order na ang opisyal na nagdeklara na walang mali sa bata. Nang marinig yun, agad na binitiwan ni Garrison si Klein at tumango nang may magalang na pagsang-ayon sa kapitan. Habang mabilis na tumatayo mula sa sahig, napagtanto ng binata na kahit pinipili siyang baliwalain ng pari, sumusunod naman ito kay Dan Kell nang walang pag-aatubili. Isa iyong malamig na katotohanan, hindi lamang pala isang panatikong relihiyoso si Garrison, kundi isa rin siyang tusong mandaragit na alam kung paano laruin ang mundo ng politika. Habang papalabas ng bulwagan ng pari, sandali itong huminto at lumingon para magbigay ng huling babala, sinasabing palaging may posibilidad na may mangyari sa malayong hinaharap. Matapos ang nakapanghihilakbot na bili na yon, nagpaalam siya sa lahat, ngunit muli niyang isinilip ang kanyang ulo sa pintuan habang masayang ipinapaalala kay Klein na nakatakda na naman ang susunod nilang ritual ng paglilinis sa darating na Biyernes. Tahimik na pinanood ni Klein ang pag-wave nito habang kumukulo sa galit ang kanyang dugo, at tila hinihingal na siya matapos lamang ang maikling palitang iyon. Nang maiwang mag-isa, ibinagsak ng binata ang sarili sa sofa habang umaapaw ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya maunawaan kung paano nagagawang sistematikong pahirapan ng isang tao ang isang bata at patuloy pa ring sambahin bilang isang banal na pari. Marahang lumapit si Arin dala ang isang tuwalya at mahina nitong ibinulong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, talaga bang hindi ikaw si Archimond? Buong puso iyong itinanggi ni Klein at isinumpang ayaw na niyang marinig muli ang pangalang iyon habang siya'y nabubuhay. Ngunit sa kanyang isipan, nagngangalit ang isang unos ng mga lihim.
Alam niyang hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan kaninuman. Mula nang muli siyang mabuhay, naging parang gintong kulungan ang kanyang buhay, palaging minamanmanan dahil sa mga tsismis, at umabot pa sa puntong ikinulong siya sa isang monasteryo sa loob ng 7 napakasakit na taon. Upang baguhin ang usapan, tinanong ng binata ang tungkol sa proxy at nagtatakang kung mataas bang posisyon yun sa loob ng Holy. Naging seryoso ang tono ni Kapitan Dankel habang ipinapaliwanag na ang titulong yun ay para lamang sa pinakamalalakas na mandirigma ng buong order, bagay na tunay na ikinagulat ni Klein. Sinasabing halos walang sino man ang kayang tumapat sa lakas nito, maliban na lamang sa duke mula sa sariling marangal na pamilya ni Klein. Namangha si Arin sa lakas ng dugong minana ng Young Master kaya masaya itong nagtanong kung sino raw ang kinikilalang pinakamalakas na duke sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sinabi ni Dankel na bagamat dakila ang lahat ng mga duke, ang ikapitong duke, na ama mismo ni Klein, ngunit agad siyang pinutol ni Klein at sinabing ang unang duke ang pinakamalakas. Sinubukan pa ring ipunto ni Dankel ang lakas ng ikapitong duke, ngunit nanatiling matatag si Klein sa paniniwalang ang unang duke ang tunay na pinakamalakas. Nang makita ang matinding interes ng binata, sumang-ayon na lamang si Dankel sa Young Master upang pagbigyan ito. Napansin niya rin na nakapako na ang tingin ni Klein sa isang partikular na larawan na nakasabit sa dingding ng engrandeng bulwagan. Napaisip si Kapitan Dankel sa kabalintunaan ng lahat, iniisip kung paanong walang sino man ang makakahula sa ganoong klaseng kapalaran. 200 taon na ang lumipas mula nang itatag ng unang duke ang kanilang angkan, at habang nakatitig si Klein sa hanay ng mga larawan ng kanyang mga ninuno, nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang kabaliwan ng bago niyang buhay. Isa-isa niyang sinuri ang mga mukha ng mga lalaking nauna sa kanya, hanggang sa tuluyang mapunta ang kanyang tingin sa pinakaunang duke, ang pinakamalakas sa kanilang lahi. Nakapaloob sa isang gintong frame at nakatitig pabalik gamit ang mga matang puno ng hustisya ang unang duke ng pamilyang Rainland, si Berkel Rainland mismo. Ang necromancer na si Archimond ay hindi lamang muling isinilang, nagkatawang tao siya bilang direktang inapo ng mismong lalaking pumatay sa kanya. Sa kanyang mga bangungot, paulit-ulit niyang binabalikan ang huling sandaling iyon. Naalala niyang puno ng puot na binigkas ang pangalan ni Berkel. Naalala rin niya ang malamig at di matinag na tugon ng bayani bago ibinigay ang nakamamatay na hampas. Ipinahayag noon ng kabalyero na lahat ng ginawa niya ay para sa kinabukasan ng mga bata, saka bumagsak ang espada. Muling gumulong sa natatakpan ng nyebeng larangan ng digmaan ang pugot na ulo ni Archimond. Biglang napabangon si Klein sa kalagitnaan ng gabi habang malakas na kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa malupit na alaala. Umupo siya ng tuwid sa kanyang marangyang kama at huminga ng malalim upang pakalmahin ang takot na kumakapit pa rin sa kanyang katawan. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha, isinumpa ang bangungot, at pinaalalahanan ng sarili kung sino talaga siya. Gayunpaman, aminado rin siyang bahagi na lamang ng nakaraan ang panahon ng kanyang bulag na galit, ang puot na halos bumura sa buong mundo. Noon, pinugutan siya ng ulo sa gitna ng nagyayelong nyebe, para lamang muling mamulat makalipas ang 200 taon sa hinaharap. Habang bumabangon mula sa kama, nagreklamo siya na hindi pa rin siya sanay sa mapusyaw niyang buhok. Biglang narinig niya ang malalim na boses ni Garrison na nagbabala na napakarami raw kahina-hinalang bagay ang sinasabi ni Klein habang natutulog. May mapanuyang ngiti ang pari habang nagtatanong kung nananaginip ba siya tungkol sa buhay ng kontrabida, muling ipinapakita ang baliw nitong obsesyon. Upang maprotektahan ang kanyang lihim, mabilis na itinulak ni Klein siya rin pasulong at nagkunwaring pagod lamang siya nitong mga nakaraang araw. Ngunit mariing kinuyom niya rin ang kanyang kamao at galit na sinabing narinig niya ang lahat. Iginiit niyang nagsasalita raw ang Young Master habang natutulog at naalala pa niyang nanaginip itong inuutos na patayin ang lahat. Sinabihan siya ni Klein na tumahimik at galit na tinanong kung kailan niya sinabi ang ganoong bagay. Eksaktong sandaling yon, pumasok ang butler na si Veerman at binanggit ang sword demonstration, habang pinasalamatan naman ni Garrison siya rin sa ulat nito. Agad na nasilayan ni Klein ang nakakatakot na mukha ng pari, at gaya ng inaasahan, ipinahayag nitong dodoblehin ang purification sessions ng Young Master. Dahil sa takot, mabilis na tinakpan ni Klein ang bibig niya rin bago pa ito makapagsalita muli. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang isinumpa ang baliw na pari at galit na hiniling na sana'y tigilan na siya nito sa pagpapahirap. Makalipas ang ilang sandali,
Habang naglalakad sila sa mga pasilyo, nalito si Klein at tinanong kung ano ba talaga ang sword demonstration. Habang bahagyang nauuna sa kanila, kinumpirma ni Virma na iniutos mismo ng Duke na dumalo rito ang young master sa pagkakataong ito. Masayang naglalakad si Arin sa tabi ni Klein habang humihingi ng matatamis, samantalang patuloy pa ring nagtataka si Klein kung bakit bigla na lamang nais ng kanyang ama na mapasama siya roon. Lumingon si Virman upang pigilan si Arin sa paghingi ng ganoong bagay mula sa young master, ngunit sinabi ni Klein na huwag na itong mag-alala. Habang pinapanood niya si Arin na masayang kumakain ng kanyang merienda, napansin na lamang niya kung gaano ito kasayang tila walang ibang iniintindi. Nang makapasok sila sa malaki at marangyang bulwagan, nagtaka si Klein kung bakit ngayon lang siya ipinatawag ng Duke para sa ganitong klaseng pagtitipon. Kalmadong ipinaliwanag ni Virma na dumating ang mga miyembro ng sangay na pamilya upang bumisita. Bahagyang yumuko si Klein habang pinoproseso ang impormasyong yun. Mga malalayong kamag-anak at mga istorbo. At gaya nga ng inaasahan, ilang maharlika ang nakatitig sa kanya mula sa kabilang bahagi ng bulwagan habang may mapanuyang mga ekspresyon sa kanilang mukha. Agad na naintindihan ni Klein na dumating na naman ang isang nakakairitang grupo. Sa isang salok ng bulwagan, tumawa ang isang maharlika at sinabing mas dapat daw tawaging Lord Archimond ang binata kaysa Klein. Pinagtawanan din ng iba ang mga taon na ikinulong siya sa monasteryo. Nakilala sila ni Klein bilang mga pinsan mula sa panig ng kanyang ama. Napansin niya ang ilang matatabang batang lalaki na abalang lumalamon ng karne at nahulaan niyang mula ang mga ito sa hilagang sangay ng pamilya. Sa kabilang banda naman, may grupong nag-uusap-usap na nagpapaalala sa kanya ng mga kamag-anak mula sa kanluran. Kabilang sa kanila ang isang mapagmataas na dalagang kulay ginto ang buhok na komportableng nakaupo sa isa sa mga armchair ng bulwagan. Inakala ng isang maharlika na hindi naririnig ni Klein ang kanilang mga insulto, habang tahimik namang pinagmamasdan ni Klein ang babaeng yun. Patuloy silang nagbubulungan sa likuran niya at tinatawag siyang basura ng pamilyang Rainland. Naiinis sa kapal ng mukha ng mga ito, nagtapon si Klein ng malamig na tingin sa kanyang balikat at tahimik na kinutya ang ideya ng pagkakaisa ng pamilya, saka tumalikod at nagpas siyang hindi karapat-dapat tandaan ang kanilang mga pangalan. Alam niyang malakas lamang tumahol ang mga kamag-anak na iyon dahil humihina na mismo ang kapangyarihan ng Ducado. Ang katotohanang lantaran nilang minamaliit ang direktang tagapagmana ng pangunahing dugo ng pamilya ay sapat ng patunay sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang angkan. Sa gitna ng bulwagan, mabilis na nagpapalitan ng suntok ng espada ang dalawang swordsmen sa matagal nang hinihintay na combat demonstration. Matapos tamaan, napaatras ang lalaking may lilang buhok habang galit na sumisigaw sa pangalan ng kanyang kalaban. Hiniling niyang tigilan na siya nitong maliitin at seryosohin naman ang laban kahit minsan sa ensayo. Ngunit halos walang kahirap-hirap lamang na hinarang ng isa pang binata ang mga paparating na atake. Iginigiit ng umaataking binata na hindi pa siya tapos. Ngunit halatang nawawala na ang kanyang kumpiyansa. Kalmadong ngumiti ang blondeng lalaki at tinanong kung sigurado nga ba ito roon, kahit pa tinatrato siyang nag-iisang natitirang pag-asa ng pamilya. Sa elegante nitong tindig, mapanuyang tinrato ni Delane ang buong sitwasyon. Siya ang henyong kapatid ni Klein sa ama. Habang pinagmamasdan mula sa malayo, napaisip si Klein na halos si Delane na lamang ang dahilan kung bakit nananatili pa rin kilala ang kanilang pamilya bilang angkan ng mahuhusay na swordsman. Dahil sa matinding pagkadismaya, sumugod ng buong lakas ang lalaking may lilang buhok habang isinusumpang magiging iba na ang kahihinatnan sa pagkakataong ito. Bahagyang kuminang ng kulay lila ang mga mata ni Klein habang nakatutok siya sa laban. Dahil ito ang unang pagkakataon na maayos niyang nasaksihan ang swordsmanship mula nang muli siyang mabuhay, maingat niyang pinag-aralan ang bawat galaw. Sa eksaktong mga hakbang, dumulas si Delane sa sahig at madaling naiwasan ang marahas na pagsugod ng kanyang kalaban. Sa isang kisap mata, inayos ng henyo ang kanyang tindig at inihanda ang katawan para sa isang napakabilis na counter-attack. Nababalot ng dilaw na enerhiya, mataas na tumalon si Delane sa ere at lubos na nagulat ang isa pang swordsman. Naningkit ang mga mata ni Klein nang mapagtanto niyang malinaw niyang nakikita ang lahat. Kayang sundan ng kanyang isip ang footwork, ang paglipat ng balanse, at maging ang eksaktong sandaling hinugot ni Delane ang momentum mula sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may lilang buhok nang walang babalang bumagsak pababa ang espada ni Delane.
Maging ang daloy ng mana ay naging malinaw kay Klein, at agad niyang nakilala ang galaw bilang secret technique ng pamilyang Rainland. Sa isang mabagsik na hampas, pinakawalan ni Delaine ang Meteor Sword at malupit na ibinabaon ang kanyang kalaban diretso sa lupa. Agad na natapos ang tunggalian dahil sa lakas ng impact, at nakabulagta ang natalong binata sa gitna ng magic symbol. Habang nakatingin dito mula sa itaas, pinaalalahanan ni Delaine ang kalaban na binalaan na niya ito kung sino talaga ang mapapahamak sa laban na iyon. Biglang umalingaw-ngaw ang paghanga ng mga maharlika habang pinupuri ang mataas na antas ng teknik at namamangha na nagagawa ni Delaine na gamitin ang ganoong klaseng kakayahan sa harap ng publiko. Kinamot ni Klein ang kanyang pisngi at naunawaan niyang ang buong demonstration ay para balaan ang mga sangay na pamilya tungkol sa kapangyarihan ng pangunahing angkan. Ngunit nananatili pa rin siyang nalilito sa kung ano ba talaga ang nasilayan niya sa laban kanina. Pagkatapos, isang masiglang boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa gitna ng maliwanag na bulwagan. Lumapit si Delaine na may ngiti at tinanong kung kailan dumating si Klein. Sumagot si Klein na kara-rating lang niya. Nakangiti pa rin, sinabi ni Delaine na mas ginalingan pa sana niya kung alam niyang nanunood ang kanyang nakababatang kapatid. Tinitigan lamang ni Klein ang blondeng binata habang tahimik na inaamin sa sarili kung gaano ito nakakainis sa pagiging halos perpekto sa lahat ng bagay. Kasabay nito, patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa tunay na dahilan ng pagbisita ng mga sangay na pamilya. Pinaghihinalaan niyang pumunta na naman ang mga kamag-anak upang pigain ng pera ang dokado. Pagkatapos, isang malalim na boses ang pumuri sa napakahusay na ipinakitang laban ni Delaine. Habang naglalakad ng may dignidad ng isang tunay na maharlika, binati ni Patriarch Heinkel ang kanyang anak dahil sa pagmaster nito sa secret technique ng kanilang pamilya. Magalang na yumuko si Delaine habang tahimik namang pinag-aaralan ni Klein ang lalaking ngayon namumuno sa pamilyang kanyang muling sinilangan. Kitang-kita ang pagmamalaki ni Heinkel habang kinikilala ang pagsisikap na inilaan ni Delaine nitong mga nakaraang panahon. Habang pinagmamasdan silang dalawa, napagpasyahan ni Klein na ang henyong swordsman na yun marahil ang huling natitirang ipinagmamalaki ng duke. Sa tabi nila, pinuri ni Kapitan Dankel ang eksaktong galaw ni Delaine at tinawag na napakalabis ng likas nitong talento. Bahagyang nahiya sa dami ng atensyon, mapagkumbabang ngumiti si Delaine at sinabing marami pa siyang kailangang pagbutihin. Pagkatapos, inalala ng Patriarch ang huling mga salita ng unang duke, sinasabing ang isang kabalyero ng Rainland ay dapat palaging maging pinakadakila sa buong imperyo. Pinayuhan niya ang kanyang anak na ukitin ang mga salitang yun sa puso nito at magpatuloy ng may matibay na determinasyon. Kaagad matapos yun, ibinaling ng Patriarch ang kanyang tingin kay Klein at kalmadong tinawag ang pangalan nito. Nagulat sa biglaang atensyon, nanatiling tahimik si Klein at naghintay lamang. Dahan-dahang iniabot ng Patriarch ang kanyang kamay patungo sa ulo ni Klein at, sa hindi inaasahang lamang, hinaplos ang buhok nito habang malungkot na sinasabing wala siyang maramdamang mana mula rito. Yumuko si Klein at humingi ng paumanhin. Sa loob-loob niya, mapait niyang tinanggap na tinatrato siya bilang pabigat, isang taong wala ng anumang inaasahan para sa kinabukasan. Lumapit si Dankel at inako ang sisi habang humihingi ng tawad. Naaalala niyang nasayang ang pinakamahalagang mga taon ng pagsasanay ni Klein habang nakakulong ito sa monasteryo. Agad namang nagsimulang magbulungan muli ang malalayong kamag-anak, nagugulat na walang mana ang ikalawang anak ng pamilya, hindi tulad ng henyong kapatid nito. Napagpasyahan nilang wala ng silbi ang pangunahing linya ng pamilya, dahilan upang magkaroon ng pagkakataon ang mga sangay na pamilya na agawin ang kapangyarihan. Tahimik lamang na nakatayo si Klein at paulit-ulit na sinasabing wala siyang pakialam sa kanilang mga insulto. Ngunit biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Burkle na lumaban daw ito para sa kinabukasan ng mga bata. Unti-unting umakyat ang galit sa loob ni Klein habang mahigpit niyang ikinukuyom ang kanyang kamao kasabay ng nagpapatuloy na tawanan sa kanyang likuran. Puno ng pagkasuklam, naisip niya kung paano naisugal ng bayani ang buhay nito para sa mga basurang katulad ng mga taong ito. Para sa kanya, tuluyan ang bumagsak ang kanilang angkan. Bago pa tuluyang makaalis sa bulwagan, mabait na nagpaalam si Delaine kay Klein. Ngunit pagdating nila sa pasilyo, biglang hinarangan ng natalong swordsman ang daraanan ni Klein. May mapait na ngiti itong kinutya siya bilang isang tagapagmanang hindi man lang marunong gumamit ng espada.
Tinawag niya si Klein na kahihiyan ng pamilya at sinabing kung umasta raw ito ay parang tunay na maharlika kahit wala naman itong silbi. Hindi nawala ng kontrol si Klein at malamig niyang tinitigan ang Medicare na kamag-anak bago tinanong kung ipinagmamalaki ba talaga nito ang palihim na paghabol sa mga babae. Naiirita, tinanong ng maharlika kung iniisip ba ni Klein na sapat na ang pera upang patahimikin ang mga tsismis tungkol sa kanya, habang tinatawag siyang isang hangal na loko-loko. Sa sandaling yun, sinabitan ni Klein ng paa ang lalaki kaya bumagsak ito sa sahig na nakataas pa ang mga binti. Galit na sumigaw ang lalaki na ang basurang yun ay hindi man lang alam kung sino ang sarili nitong ina. Biglang natahimik si Klein. Pagkarinig sa mga salitang yun, dahan-dahan siyang lumingon habang may madilim na tingin sa kanyang mga mata at sa nakakatakot na tono ay tinanong kung ano ang sinabi ng lalaki. Agad namang pinagpawisan ng malamig ang hambog na kamag-anak. Sa harap ng mabigat at nakakapangilabot na aurang yun, tunay siyang nakaramdam ng takot sa young master. Alam ni Klein na ang galit niya ay hindi talaga dahil sa isang inang halos hindi naman niya kilala, kundi dahil nasusuklan siya sa kayabangan at sobrang taas ng tingin ng sangay na pamilya sa kanilang sarili. Habang nakatingin sa kaawa-awang kahihiyang nasa harapan niya, napaisip ang necromancer kung paano bumagsak ng ganoon kababa ang isang dating dakilang angkan. Naalala niya ang huling hampas na tinanggap niya sa digmaan at napatanong sa sarili kung paano naging ganitong kahabag-habag na biro ang lahi ng bayaning pumatay sa kanya. Matapos ang maikling pagsabog ng emosyon, pinigilan ni Dankel ang talunang si Dalton at idineklara na sumobra na ang kanilang kalokohan. Matatag siyang tumayo at nagbabala na hindi na niya palalampasin pa ang anumang pambabastos sa pangunahing tagapagmana ng pamilya. Dahil napahiya at wala ng lusot, nagawa na lamang ni Dalton na sumimangot at tanggapin ang pagsita. Habang paalis ang walang silbing kamag-anak, sinabi nitong dapat magpasalamat si Klein na nakaligtas lamang siya dahil may nakialam. Ngunit biglang nanigas si Dankel nang tawagin ni Klein ang kanyang pangalan. Nakita niyang matindi ang pagtitig nito sa espada, na para bang may desisyon ng nabuo sa loob nito. Agad nakuha ni Klein ang atensyon ng kapitan at casual na tinanong kung mayroon ba itong ekstrang espada na maaari niyang hiramin. Nang sumapit ang gabi, binalot ng katahimikan ang malawak na lupain ng maharlikang pamilya. Sa madilim na training field, iniabot ni Dankel ang isang espada kay Klein habang hindi maitago ang kanyang pag-uusisa kung bakit ito humiling ng ganoon. Mag-isang nakatayo sa ilalim ng kalangitan sa gabi, mahina lamang na nagsalita si Klein sa sarili habang sinusubukan ang bigat ng sandata sa kanyang kamay. Maingat niyang iginalaw ang espada habang pilit inaalala kung paano isinagawa ni Delane ang Meteor Sword technique, sa kanya tinanong si Dankel tungkol dito. Habang kumukuha ng combat stance, binalaan ni Klein na kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay at sinabing mauna nang bumalik ang kapitan. Habang pinagmamasdan siya mula sa di kalayuan, napaisip si Dankel. Napagpasyahan niyang hindi pa rin pala sumusuko ang young master sa landas ng espada. Ngunit sa halip na saya, panghihinayang ang naramdaman niya dahil huli na ang lahat. Kung walang mana, hindi kailanman magiging tunay na kabalyero si Klein. Naniniwala rin si Dankel na ang Meteor Sword ay isang secret technique na mismong Duke ang lumikha. Ibig sabihin ay imposibleng magaya yon ng isang taong nakita lamang ang stance ng minsan. Ipinihit ni Klein ang kanyang mga mata at buong konsentrasyong binalikan sa isip ang duel kanina, na nananatiling napakalinaw sa kanyang alaala. Kaya niyang ulitin ang bawat detalye ng perpekto, ang tindig ni Delane, ang galaw ng mga paa nito, ang paraan kung paano humugot ng puwersa ang katawan mula sa lupa, at ang direksyong tinahak ng espada nito sa ere. Habang mas sinusuri iyon ni Klein, lalo pang tumatalas ang kanyang persepsyon. Nauunawaan ng kanyang katawan hindi lamang ang galaw kundi maging ang eksaktong daloy ng mana sa likod ng teknik. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isang lilang mahiwagang liwanag ang nagningning mula sa kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Biglang naramdaman ni Dankel na bumigat ang hangin sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon ang kabalyero habang nababahala sa biglaang pagbabago ng atmosfera at agad niyang nakilala ang sukdula ng misteryosong kapangyarihang yun. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla habang hindi matanggap ang nasasaksihan sa training field. Pagkatapos ay kumilos si Klein, at sa isang eksplosibong galaw ay perpekto niyang ginaya ang secret technique ng pamilya at nagpakawala ng napakalaking lilang slash.
Dumaloy ang madilim na mana ng dating necromancer sa kanyang matalas na paningin habang rumaragasa pasulong ang pag-atake. Kalmadong nakatayo lamang si Klein habang umaapaw mula sa kanyang katawan ang napakalaking aura na tila wala man lang kahirap-hirap. Bumagsak ang mapanirang atake sa paligid at winasak ang dambuhalang bato sa harap ng natulalang tingin ni Dan Kell. Kumalat ang usok sa buong training ground, at ang kapitan ay nauutal na lamang sa pagtawag sa titulo ng Young Master, hindi maintindihan kung paano nagawang magsagawa ng ganoong himala ng isang taong tinatawag na inutil. May kumpiyansang ngumiti si Klein sa naging resulta habang lihim na nagugulat na ang sarili niyang mumurahing panggagaya ay naging mas matagumpay kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan ng araw ding yun, nakatayo siya rin sa malapit na may blankong ekspresyon at halatang hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa silid. Samantala, pawis na pawis si Pari Garrison habang isinasagawa na naman ang isa pang parusang purification ritual. Habang nakatitig sa kumukulong timba, tumatanggi ang matandang pari na paniwalaan kung gaano katagal na kayanan ni Klein sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay tila baliw itong nagdiwang habang sinasabing mahigit 1 minuto nang pinipigil ng Young Master ang kanyang paghinga. Biglang iniangat ni Klein ang kanyang ulo mula sa tubig habang desperadong humihingal. Galit niyang tinanong kung balak ba ng baliw na yon na gawin sa aquarium ang susunod nilang ritual. Habang nagrereklamo si Klein tungkol sa dagdag na pagpapahirap, tumawa si Garrison at sinabing may naramdaman daw siyang napakasamang enerhiya mula rito. Galit na tinanong ni Klein kung kailangan ba niyang dumanas ng abuso tuwing may masamang kutob ang pari. Sa sandaling yun, pumasok si Dan Kell sa bulwagan habang may hawak na misteryosong liham at seryosong tinawag ang Young Master. Habang pinapatuyo ang kanyang basang buhok, tinanong ni Klein kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ipinaliwanag ni Dan Kell na galing yun kay Lord Dalton, ang lalaking pinahiya ni Klein noong nakaraang araw. Agad na tinaasan ni Klein ng kilay ang bagay na yun habang nagdududa sa biglaang pagbabago ng ugali ng duwag na yun. Maingat niyang sinuri ang sulat habang sinusubukang alamin ang tunay na layunin sa likod ng mga salita. Ang mensahe ay isang imbitasyon para sa isang hunting competition. Bagay na lubos na taliwas sa ugali ng nakakasuklim niyang kamag-anak. Pagkatapos pag-isipan nito, napagpasyahan ni Klein na kailangan lamang ni Dalton ng murang dahilan upang mailabas siya mula sa mansyon. Tinanong ni Dan Kell kung balak ba niyang pumunta, at kalmadong sinabi ni Klein na wala siyang nakikitang dahilan upang tumanggi. May madilim na tingin sa gilid, naisip ng dating necromancer na maaaring pabor pa nga sa kanya ang sitwasyong ito. Tutal, mayroon na siyang alas na kayang magprotekta sa kanya kahit mag-isa lamang siya. Sa nakalipas na ilang oras, libu-libong beses niyang inulit sa kanyang isip ang Meteor Sword technique, inuukit ang bawat detalye nito sa kanyang alaala. Dahil sa matinding mental training na yon, nakarating si Klein sa isang nakakagulat na konklusyon. Kaya niyang perpektong kopyahin ang anumang skill matapos lamang itong makita ng minsan. Nang maunawaan ni Dan Kell na nais subukan ng Young Master ang bago nitong kakayahan, sandali siyang nanahimik habang tinataya ang panganib. Pagkatapos, nang hindi na nagtatanong pa, pumayag siya sa plano at sinabing ihahanda niya ang karawahe para sa hunting trip. Biglang sumulpot si Garrison at inanunsyong sasama rin siya, dahilan upang magnitngit sa galit si Klein dahil sa walang tigil nitong pagsunod-sunod. May mapanuyang ekspresyon, tinanong ng pari kung hindi pa ba malinaw ang babalang ibinigay niya kaninang umaga. Mabigat ang titig ni Garrison sa binata habang ginagamit na naman ang dati nitong palusot, nakaramdam daw siya ng kahina-hinalang enerhiya. Habang nasa biyahe ang karawahe patungong kanluran, paulit-ulit na inulit ng pari ang parehong pahayag. Ngunit sobrang lubak ng daan kaya marahas na nayayanig ang karawahe. Napabuntong hininga si Klein sa inis at sinabing ito mismo ang dahilan kung bakit sinubukan niyang pigilan si Arin sa pagsama. Pagkatapos ay iniabot niya rito ang isang unan at ipinaliwanag na magaspang ang terrain ng kagubatan sa kanluran kaya mahirap yun para sa mga unang beses pa lamang bumiyahe roon. Habang inaabot ang unan, sinabi ni Klein na mawawala rin ang hilo kung ipipikit ni Arin ang kanyang mga mata at magpapahinga sandali. Halos maiyak naman si Garrison sa sobrang emosyon, iniisip na tuluyan ng nagmature ang binata. Agad namang sinira ni Klein ang eksena nang sabihin niyang ipasa lang ng pari ang unan kay Arin. Nang sa wakas ay humupa ang kaguluhan sa loob ng karawahe, ipinatong ni Klein ang kanyang pisngi sa kamay habang pinagmamasdan ang tanawin mula sa maliit na bintana sa gilid.
Dahil sa payapang tanawin sa labas, napaisip siya kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buong rehiyon. Sa kanyang madugong alaala mula sa nakaraan, ang lugar na iyon ay nababalot ng makapal na nyebe at puro bangkay lamang ang makikita. Ngunit ngayon, ang dating nagyayelong lupain ay naging isang masigla at maunlad na lugar. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip, aminadong napagtanto ng dating necromancer na naging posible ang lahat ng iyon dahil sa sakripisyo ni Burkle. Kalaunan ay huminto ang karwahe, at binuksan ni Dan Kell ang pinto habang ipinapalam kay Young Master Klein na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bumaba si Klein at nakita sa kanyang harapan ang napakalaki at marangyang mansyon ng pamilyang Conwell. Nang mapagtantong tapos na ang biyahe, napatanong siya kung dito nga ba talaga nakatira ang duwag na si Dalton. Napansin niyang mas marangya pa ang mansyon ng sangay na pamilya kaysa sa pangunahing estate, patunay na napakarami nilang perang kayang lustayin. Para kay Klein, absurdong magwaldas ng ganoon karaming resources para lamang magdaos ng simpleng hunting competition para sa mga bata. Ngunit biglang may pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Lumapit si Dalton habang may hawak na mababangis na hunting dogs at may mapanuyang ngiti habang tinatanong kung ano ang tinititigan ng mabuti ni Klein. Ipinagyabang niya ang Engrandeng Estate at walang kahihiyang inaming itinayo yun gamit ang perang piniga mula sa pangunahing pamilya. Sa mapang-insultong tono, inakala ni Dalton na ang isang taong lamaking nakakulong sa monasteryo ay walang alam kung paano gumagana ang totoong mundo. Hindi pinansin ni Klein ang pang-aasar at napansin kung gaano kapayat ang mga hunting dogs. Sa halip na sumagot, tinanong niya kung kailan pa naging casual na usapan ang event na ito. Tumawa si Dalton sa pagkainip niya at sinabing inaasahan na niyang mamadaliin ni Klein ang lahat kaya handa na siya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pumitik siya ng kanyang daliri at sinabihan si Klein na manood ng mabuti. Sa hudyat na yun, marahas na kumaripas papunta sa kagubatan ang mga aso, hudyat ng opisyal na pagsisimula ng kompetisyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Dalton na nagkalat siya ng madugong pain sa gitna ng bundok upang makaakit ng mga hayop. Idinagdag pa niyang 10,000 beses na mas malakas ang pang-amoy ng gutom na aso kaysa sa normal na tao. Habang hinuhugot ang kanyang pana, sinabi niyang sa mismong sandaling sumugod ang mga hayop sa amoy ng karne ay doon niya sila tatamaan. Kaagad na tumama ang mga pana sa mga asong mabilis na tumatakbo sa masukal na kagubatan. Dahil sa malulupit na tama, napaalulong sa sakit ang iba pang mga aso habang walang awang pinupuntirya rin ang mga ito. Habang pinapanood ang walang saysay na pagpatay, malakas na tumawa si Dalton at buong yabang na ipinagdiwang sa harap ng kanyang mga bisita ang tagumpay ng kanyang duwag na paraan ng pangangaso. Nagulat sa walang kabuluhang kalupitan, napatawag siya rin sa kanyang amo, dahilan upang mapalingon si Dalton sa kanya. Lumapit ang sadistikong host at hinaplos ang kanyang ulo habang kinikilala siyang katulong na palaging nakadikit sa tabi ni Klein. May masamang ngiti, minamaliit niya ito at sinabing sumama na lamang sa kanya dahil bibigyan daw niya ito ng ibang klaseng serbisyo. Sa mismong sandaling yon, mahigpit na hinawakan ni Klein ang pulsuhan ni Dalton at pinigilan itong hawakan pa si Irene. Natigilan si Dalton sa gulat habang malamig na inutusan ni Klein na alisin nito ang kamay sa kanyang maid. Sa nakamamatay na tingin, nagbanta ang dating necromancer na babaliin niya ang braso nito kapag hindi agad siya binitawan. Nabigla si Dalton kaya mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at napatawa ng pilit habang halatang naiirita. Habang naglalakad papunta sa kanyang kabayo, nagreklamo siyang masyadong mayabang at mapangmataas ang ikalawang anak ng pamilya kahit alam naman nito ang kanyang posisyon. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipagtalo, sumakay si Dalton sa kanyang kabayo at naghanda ng umalis. Mula sa ibabaw ng saddle, tinawag niya si Klein upang sumunod sa kanya papasok sa kagubatan habang mapanuyang nagbababala na delikadong maglakad ng mag-isa. Sumakay si Klein sa sarili niyang kabayo at inutusan si Dan Kell na manatili sa likuran upang protektahan si Irene hanggang sa makabalik siya mula sa kahina-hinalang biyahe na iyon. Bago pa makapagreklamo si Dan Kell, ipinakita ni Klein ang isang signal magic scroll. Isa itong disposable artifact na kayang magpadala agad ng emergency signal sa mismong sandaling mapunit ito. Naghihinala si Klein na sinundan siya ng gagong pari hanggang sa lugar na iyon. Habang ipinapakita ang magic crest sa kanyang kanang kamay, sinabi niya kay Dan Kell na punitin agad ang scroll nang walang pag-aalinlangan kung biglang mawala ang pari.
Dahil nagtitiwala sa katapatan ng kabalyero, mabilis na pinatakbo ni Klein ang kanyang kabayo papasok sa kagubatan at iniwan sina Dan Kell at Arin sa mansyon. Sa courtyard, tahimik na pinanood ni Pari Garrison ang pag-alis ni Klein habang may kakaibang seryoso at tahimik na ekspresyon sa mukha. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay napalitan ng madilim at mabituing gabi ang kulay kahel na kalangitan sa ibabaw ng mabundok na kagubatan. Habang sumusunod sa makitid na daan, tinansya ni Klein na hindi na dapat kalayuan ang kanyang target at nagpatuloy siya sa pagsunod sa mga bakas na nakikita niya. Ngunit bigla niyang hinila ang renda nang marinig ang boses ni Dalton na umalingaw-ngaw sa dilim at kinumpirmang nakarating na siya. Casual na nakaupo si Dalton sa bangkay ng isang pinatay na hayop habang hawak ang kanyang espada at tinatanong kung bakit natagalan si Klein. Kalmadong bumaba si Klein mula sa kanyang kabayo at tinitigan ang baliw niyang kamag-anak habang tinatanong kung anong klaseng plano na naman ang inihanda nito. Hindi niya maiwasang masaklam sa nakikita niya ngayon, kung saan nagkalat sa lupa ang mga walang buhay na aso, malinaw na bakas ng pagkawasak na iniwan ni Dalton. Nang walang kahit katiting na pagsisisi, sinabi ni Dalton na ang nakakadiring tanawing iyon ang grand final event ng kompetisyon ngayong araw. Nanlaki sa kabaliwan ang kanyang mga mata habang itinutok ang kanyang sandata kay Klein at idineklara na si Klein ang magiging ultimate prey niya. Hindi makapaniwalang inulit ni Klein ang bantang yun, at isinumpa ni Dalton na puputulin niya ang ulo ni Klein at ihahagis iyon sa paanan ni Delaine. Sa harap ng ganoong katangahan, napabuntong hininga si Klein sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang kasalukuyang pamilya. Para sa kanya, isa na lamang itong humpak na balat na wala nang natitirang tunay na lakas, at sa sandaling yun ay nagsimulang lumabas mula sa mga anino ng kagubatan ang ilang armadong lalaki. Buong kumpiyansang sinabi ni Dalton na hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon si Klein na makapag-react sa paglusob. Nakangising parang mga demonyo ang mga tauhan habang ipinahayag ng leader ng ambush na sa realidad ay kanila na ang dukado. Ilang archers ang nakapwesto sa mga bato sa paligid ng clearing habang nakatutok ang kanilang mga pana diretso sa nag-iisang binata sa ibaba. Sinabihan ni Dalton si Klein na sampain ang walang silbi nitong dugo bago ito mamatay. Dahan-dahang ibinaling ni Klein ang kanyang mukha habang sinusuri ang bawat bahagi ng patibong na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, sa malamig na kalmadong tinig, sumang-ayon siyang tunay ngang naging walang silbi na ang bloodline nila. Ngumisi si Dalton habang umaapaw sa kumpiyansa. Sinabi niyang pagsapit ng bukas ay pagtatawanan ng buong kontinente ang pagbagsak ng dakilang pamilya ng mga swordsman. May masamang ngiti sa labi, ninanamnam niya ang ideya ng pagpapakalat ng tsismis na ang young master ay naging mumurahing pagkain ng aso. Sa sandaling yun, muling bumalik sa isipan ni Klein ang alaala ng maalamat na bayani na si Burkle. Naalala niya ang seryosong mga salitang binitiwan nito tungkol sa pakikipaglaban para sa kinabukasan ng mga bata, at naging napaka-absurdo ng kabalintunaan kaya hindi napigilan ni Klein ang mahinang pagtawa. Pagkatapos, na para bang hindi na niya mapigilan ang sarili, tinakpan ng dating kontrabida ang kanyang mukha gamit ang isang kamay at malakas na tumawa ng umalingaw-ngaw yun sa tahimik na kagubatan. Nalilitong tinitigan siya ni Dalton at iritadong tinanong kung nababaliw na ba si Klein bago mamatay. Pinunasan ni Klein ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata at dahan-dahang binawi ang kanyang kalmado, habang ang mga sumunod niyang salita ay bumigat sa hangin na parang isang banta. Natabunan ng anino ang kalahati ng kanyang mukha, at nagliyab ng matinding pula ang kanyang mga mata habang tinatawag niyang batang masyadong naging mapangahas si Dalton. Agad na nagbago ang atmosfera, at isang nakakapangilabot na pressure ang kumalat sa buong clearing, winasak ang kumpiyansa ni Dalton sa isang iglap lamang. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang unti-unting nababasag ang mapagmataas niyang ekspresyon. Habang nakatitig sa basurang taong nasa harapan niya, tinanong ni Klein kung paano nito nagawang lapastanganin ang bloodline na binuo kapalit ng sarili niyang buhay. Marahas na umikot ang madilim na enerhiya sa paligid ng maliit niyang katawan. Nanginginig si Dalton habang nauutal na nagtatanong kung paano nagagamit ng isang inutil ang magic ng walang mana. Binalaan siya ni Klein na hindi yun magic. Nababalot ng nakakatakot na mga anino, ipinahayag ng necromancer sa malalim at nakapanghihilakbot na boses na yun ay magi. Nataranta ang mga upahang tauhan sa nakakakilabot na tanawin at napaisip kung anong klaseng halimaw ba talaga ang batang yun.
Nanlaki ang mga mata ni Dalton nang tuluyan niyang maunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ni Klein at mapagtantong mas lumala pa ang sitwasyon kaysa sa kaya niyang harapin. Sa nakakatakot na ngiting nililiwanagan ng nakakapanindig balahibong berdeng apoy, tinawag ni Klein ang sinaunang masasamang espiritong nakabaon sa kailaliman ng panahon. Hinugot niya ang kapangyarihan mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at inutusan ang mga ligaw na kaluluwa na muling bumangon at maglingkod sa ilalim ng awtoridad ng kanyang tunay na pangalan. Bilang pagsunod sa tiyak na kagustuhan ng muling isinilang na kontrabida, 12-dosenang tuyot at butuhing mga bungo ang lumitaw mula sa apoy. Inutusan ni Klein ang mga itong lamunin ang lahat, at dumami ang mga madidilim na nilalang sa buong sahig ng kagubatan, uhaw sa dugo at sabik na lipulin ang bawat kalabang nasa paligid nila. Nanginginig si Dalton mula ulo hanggang paa habang tumatangging paniwalaan na totoo ang alamat ng mga anino. Ngunit nang magsimulang bumangon ang nakakatakot na hukbo ng mga kalansay sa likuran ni Klein. Napasigaw siya sa takot habang binabanggit ang pangalan ng maalamat na necromancer. Iniunat ni Klein ang kanyang kamay pasulong habang may malademonyong ekspresyon sa mukha at iniutos sa kanyang mga nilalang na lipulin ang bawat kaaway sa clearing. Habang nagsisimula ang massacre, tahimik na naisip ng dating necromancer sa gitna ng dilim na akala niya ay nakalimutan na niya ang ganitong marahas na pakiramdam. Ngunit habang naghahalo ang mga sigaw ng takot at ang kalansing ng mga buto, buong lakas na bumalik ang dating aura ng mortal na kontrabida sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Mag-isang nakatayo sa dilim, naisip ni Klein na lumipas man ang 200 taon na tila walang katapusang haba ng panahon, sa kaibuturan ng kawalan ay nararamdaman pa rin niya ang parehong enerhiyang walang tigil na umaalingaw-ngaw. Tinatawag siya ng mga tinig ng mga patay mula sa mga anino, at buong kasiyahang tinanggap ng necromancer ang kanilang tawag. Dahil sa pamilyar na resonansyang yun, bumalik ang malalalim na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang tinatakpan ang kanyang mukhang nababalot ng dugo, ninamnam ni Klein ang napakasarap na nostalgia ng lahat ng yun. Si Dalton naman ay basang-basa ng malamig na pawis habang tumatangging paniwalaan ang kanyang nasasaksihan. Isa sa mga mercenaryo ang napasigaw sa pangalan ng sikat na necromancer matapos makita ang hukbo ng mga bangkay na bumangon mula sa lupa. Malupit na kinumpirma ni Klein na yun mismo ang tawag sa kanya ng mga tao noon. Nanigas sa takot ang mga tauhan nang mapagtanto nilang hindi lamang alamat ang mga chismis tungkol sa pagkakaposes kay Klein. Tinitigan nila ang mga summoned creatures at napansing purong itim ang kanilang mga buto habang nagliliyab ng pulang aura ang kanilang mga mata. Tahimik na nakatayo si Dalton habang hindi may proseso ang napakalaking disbentahang nasa harapan niya. Sa pagtatangkang basagin ang tensyon, pilit na tumawa ang isang mercenaryo at sinabing mga walang silbing buto lamang ang mga nilalang na iyon. Yumuko ng bahagya si Klein habang dumilim ang kanyang mukha dahil sa pang-iinsultong ibinato sa kanyang hukbo. Pinilit ni Dalton na bawiin ang kanyang kumpiyansa at ipinagyabang na nakadurog na siya noon ng daan-daang mga kalansay sa mga misyon, kahit nagtataka siya kung bakit kulay itim ang mga ito. Hindi pinansin ang lahat ng babalang ibinibigay ng kanyang instincts, ipinahayag niyang mag-uuwi sila ng isa sa mga butong iyon bilang souvenir, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na unahin ang mga halimaw na humaharang sa kanilang daraanan. Mahigpit na hinila ng mga archers ang kanilang mga pana habang direktang nakatutok sa undead horde. Inutusan ng leader ng ambush ang long-range unit na maghanda ng napakabilis na pag-atake. Mabilis na nilagyan ng mga mercenaryo ng mga pana ang kanilang mabibigat na combat bows. Nang walang pag-aalinlangan, sumigaw ang kanilang leader na sabay-sabay nilang paputukan ang nag-iisang kalaban. Isang napakalakas na ulan ng mga pana ang humawi sa hangin ng kagubatan habang diretso itong lumilipad patungo kay Klein. Bumagsak ang mga projectile sa nakakatakot na bilis, sapat upang tapusin ang target sa isang sabayang atake lamang. Nagliwanag sa matinding enerhiya ang mga mata ni Klein habang pinagmamasdan ang paparating na pag-atake, at bumagsak ang mga pana sa maputik na lupa sa paligid niya. Ngunit ni isa ay walang tumama sa anumang mahalagang bahagi. Malakas na tumawa si Dalton, iniisip na naging isang human pincushion na ang kanyang pinsan, ngunit halos agad ding naglaho ang kanyang kasiyahan. Isang matibay na harang ang nabuo sa harap ni Klein at hinarang ang lahat ng projectile. Ginamit ng mga itim na mga kalansay ang kanilang sariling mga katawan bilang mga kalasag upang protektahan ang kanilang Panginoon mula sa ambush. May sadistikong ekspresyon,
Napagpasyahan ni Klein na sapat na ang 200 taon upang makalimutan ng mga tao ang tunay na kalikasan ng kanyang hukbo. Hindi makapaniwalang tinitigan ng mga arkero ang perpektong defensive formation ng mga halimaw. Naunawaan ni Klein na napagkamalan nilang ordinaryong mga kalansay lamang ang kanyang mga lingkod. Buong kumpiyansa niyang nilinaw na lubos na naiiba ang kanyang mga summons. Nanigas sa takot si Dalton habang sinabihan siya ni Klein na manood ng mabuti. Kaagad na iniutos ni Klein sa unang unit na sirain ang kanilang formation at sumugod. Muling bumalik sa kanyang isip ang mga salita ni Burkle, kung saan sinabi ng bayani na kailangang mamatay si Klein upang maprotektahan ang kinabukasan ng Hilaga. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao sa galit at isinumpa ng necromancer na personal niyang dudurugin ang mga basurang nangungutya sa sakripisyong iyon. Sa nakakatakot na bilis, sumugod ang mga bangkay na halimaw habang sinusunod ang walang awang utos ng kanilang Panginoon. Nataranta si Dalton nang makita silang tumatakbo at napatanong kung kailan pa nagawang tumakbo ng ganoon ng mga nilalang na tulad nila. Isang nakakatakot na alon ng undead ang bumahas sa kagubatan, gutom sa dugo ng bawat kaaway na naroroon. Sinubukan ni Dalton na pakalmahin ang iba at sinabihang panatilihin ang kanilang formation laban sa mga halimaw. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malalim na hiwa ang tumarak sa dibdib ng isang mercenaryo at bumulwak ang dugo mula sa bibig nito. Nilaslas ng mga madidilim na summons ang depensibong linya ng mga tao sa isang walang habas na massacre. Napamura si Dalton sa desperasyon habang pinapanood ang kanyang mga propesyonal na mamamatay tao na pinapatumba ng napakadali. Kalmadong iniutos ni Klein sa pangalawang crossbow unit na palibutan ang kanilang mga target, at nang tumingala ang mga mercenaryo sa lupa, natuklasan nilang may panibagong banta nang naghihintay sa itaas. Ilang mga kalansay ang nakapwesto sa matataas na sanga ng mga puno. Armado ng mga sandatang kahawig ng balista at handang magpaputok anumang oras. Napasigaw ang isang mercenaryo na may long-range weapons ang mga halimaw at inutusan ang lahat na tumakas. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Klein habang tahimik niyang inuutusan ang mga kalansay na magpaputok. Sabay-sabay na humagibis sa ere ang ilang nakamamatay na bolts patungo sa mga napapaligiran na kalalakihan. Tinuhag ng bakal na ulan ang mga likod ng mga nagtatangkang tumakas sa bitag ng kamatayan. At napuno ng mga sigaw ng paghihirap ang clearing habang isa-isang bumagsak sa madilim na lupa ang mga mamamatay tao. Dahil sa lakas ng mga tama, natambarin ang natitirang mga mercenaryo, at ang sahig ng kagubatan ay naging isang larangang naliligo sa dugo. Habang pinapanood ang ganap na pagpuksa, nanginginig si Dalton sa matinding takot at sa wakas ay naunawaan niyang ang mga halimaw na ito ay labis na nakamamatay. Sa takot na tuluyan silang malipol, inutusan ni Dalton ang mga nakaligtas na ihulog ang kanilang mga pana at direktang lumaban. Buong lakas siyang sumigaw at nagtanong kung nakikinig pa ba sa kanyang mga utos ang mga walang silbing tauhang yon. Pagkatapos ay lumingon siya at nakitang may isang kalansay na papalapit mula sa kanyang likuran. Sumugod siya dala ang kanyang mabigat na espada, minumura ang sinumpang nilalang at nanunumpang tatapusin ito. Nang makakita ng pagkakataon, malinis niyang iwinasiwas ang espada at naputol ang ulo ng halimaw sa isang hampas lamang. Tumawa si Dalton sa tagumpay at ipinagdiwang na ang ulo pa rin pala ang kahinaan ng mga ito. Ngunit nanatiling nakatayo ang walang ulong kalansay habang hawak pa rin ang sandata nito. Napasinghap siya sa takot dahil sigurado siyang sapat na ang pagpugot ng ulo upang mapahinto iyon. Sa mapait na pangungutya, ipinaalala ni Klein sa hangal niyang kamag-anak na binalaan na niya ito noon pa na iba ang kanyang mga lingkod. Kalmadong yumuko ang pinugutang kalansay at pinulot ang sarili nitong bungo mula sa damuhan. Habang nasa lupa ang bungo, nagliliyab ang mga mata nito sa matinding pulang enerhiya. Nanigas si Dalton habang pinapanood ang halimaw na muling ikinakabit ang ulo nito sa leeg. Tahimik na ipinaliwanag ni Klein sa kanyang isip na ang mga spiritual bodies na ipinapatawag sa pamamagitan ng magi ay hindi namamatay sa ordinaryong pisikal na pag-atake. Nang ganap na maibalik ang sarili nito, nagpakawala ang halimaw ng nakakatakot na dagundong at naghanda muling ipagpatuloy ang massacre. Napaatras sa sindak ang isang tauhan habang ang mga muling isinilang na abomination ay kumikilos gamit ang masalimuot na combat tactics. Napaligiran ng makas-indak na hukbo ang natitirang mga mercenaryo, pinatutunayan kung bakit minsang nasakop ni Archimond ang buong kontinente.
Habang pinagmamasdan ang lumalawak na desperasyon, napabuntong hininga si Klein dahil 11 mga kalansay lamang ang kayang suportahan ng kanyang kasalukuyang katawan. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo ng may nakakatakot na kalmadong tindig at tinanong sila kung nais pa ba nilang ipagpatuloy ang pangangaso. Habang naghahari ang kaguluhan sa kagubatan ng bundok, nanatiling madilim at walang awa ang gabi. Samantala, sa malayong pangunahing mansyon, payapang kumikislap ang marangyang fountain sa ilalim ng liwanag ng buwan habang may maririnig na tawanan sa malapit. Malakas na tumawa si Pari Garrison habang ikinukwento kay Muntingarin ang marami sa mga kalokohang ginawa ng young master sa monasteryo. Nakakatawa para sa kanya ang mga lumang alaala habang nakikinig naman si Harin ng may inosenteng pag-uusisa. May mabait na ngiti, sinabi ni Garrison na tila gustong-gusto talaga nito ang young master. Habang masayang ngumunguya, agad na inamin ni Harin na talagang gusto niya ito. Samantala, sa madilim na kagubatan, isa sa mga mercenaryo ang nagmakaawa kay Klein na itigil na ang massacre. Habang hinihingal at nanginginig, gumagapang na ito sa lupa sa desperadong pagtatangkang makatakas. Ngunit bago pa siya makalayo, tinuhag siya ng isang kalansay ng nakamamatay na atake. Kasabay nito, tila umalingaw sa kanyang isipan ang mayanhing boses ni Harin na nagsasabing mabait ang kanyang amo. Bumulwak ang dugo mula sa katawan ng mercenaryo habang bumabagsak ito sa lupa, at nagpatuloy ang eksena kasabay ng pagpuri ni Harin sa kanyang young master dahil binibigyan siya nito ng cookies. Sa kanyang dalisay na pagiging inosente, buong paniniwalang sinabi ng maid na si Klein ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Samantala, sa kagubatan, nabahira ng dugo ng kanyang mga kaaway ang mukha ni Klein habang malamig niyang iniunat ang kanyang kamay sa gitna ng massacre. Bilang pagsunod sa kanyang walang awang utos, walang habas na pinagpira-piraso ng nakakatakot na mga summons ang natitirang mga mercenaryo. Habang desperadong nakikipaglaban para sa kanyang buhay, nahirapan si Dalton na harangin ang mabigat na atake ng isa sa mga nilalang. Habang nagmumura sa galit, buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang espada at nagawang putulin ang ulo ng halimaw. Ngunit agad na nakabawi ang itim na kalansay, pinatutunayang walang saysay ang karaniwang mga pag-atake laban dito. Hinihingal at galit na galit. Isinumpa ni Dalton na hahanap siya ng paraan upang mapigilan ang walang katapusang pag-regenerate ng mga pesteng butong iyon. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin kay Klein, na kalmadong nakatayo sa malayo. Agad niyang napagtanto na ang mismong binata ang susi sa lahat. Habang umiiwas sa walang tigil na pag-atake ng kalansay, nakarating siya sa konklusyon na mawawala ang lahat ng undead kapag napatay niya ang summoner. Nang makakita ng pagkakataon, diretso siyang sumugod kay Klein habang itinataas ang kanyang espada at sumisigaw ng pangalan nito. Lubos na nalulunod sa sariling ilusyon, sumigaw siya na dito na magtatapos ang larong ito kasama ang mga walang kwentang bangkay. Habang ibinabagsak ang kanyang espada ng buong lakas, ipinahayag niyang maglalaho ang lahat ng undead sa sandaling mamatay si Klein. Sa mismong sandaling yon, nagliwanag ang mata ni Klein sa matinding lilang enerhiya. Nanatili siyang ganap na kalmado habang sinasabi sa sarili na malinaw na niyang nakikita ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Gamit ang pinahusay na paningin na yon, hinugot niya ang sarili niyang espada, na ngayoy ganap ng nababalot ng mapanirang madilim na aura. Bumalik sa kanyang alaala ng perpektong linaw ang demonstrasyong ipinakita ni Delaine kanina, dahilan upang magaya niya ang teknik na minsan lamang niyang nakita. Nanlaki ang mga mata ni Dalton sa pagkabigla nang makilala niya ang tindig ng secret technique ng pamilyang Rainland na ginagamit laban sa kanya. Sa isang napakabilis na galaw, isinagawa ni Klein ang Meteor Sword at nagpakawala ng napakalaking slash patungo sa kanyang target. Direktang tinamaan ng pag-atake si Dalton at iniwang duguan at naguguluhan. May malademonyong ekspresyon, nagbabala si Klein na ang mga basurang katulad nito ay hindi bibigyan ng magaan na kamatayan dahil nagsisimula pa lamang ang tunay na parusa.